Mga ate at kuya, dahil nga po sa ang lala-lala ng korapsyon ngayon, ang sinisigaw ng mga tao yun nga nasa hashtag never again at mag-EDSA na ulit. EDSA talaga yata mga ate at kuya. Kahit saan. Puwede ba 'di ba may nagtanong nga rin kanina, ba't hindi na lang sa Kamangyang sumugod ang mga tao? Mamaya ko na lang discuss kung bakit hindi ideal. Anyway, nabanggit ko na sa mga nakaraang vlog ko 'yan, na hindi ideal na ang tao ay sumugod sa palasyo ng mga ahas. Dapat gawin 'yan ng men in uniform na ano na, magwi-withdraw na ng support. Ang taong bayan sa 3 location lang or maybe 4, 'di ba, Luneta, Liwasan, EDSA, or Davao. Cebu, gusto rin ng Cebu mag-conduct ng kanilang people power. So, mabuti 'yan, 'di ba? Lahat mananawagan. Pero saan ang epicenter, 'yun ang tanong. Saan ang sentro ng lindol kung sakasakali man? Anyway, sa lindol na ito, babagsak talaga ang mga ahas at mga demonyo. Huwag nating kalimutan mga ate at kuya, sila, ginagamit lang nila ang pera natin or ang mga buwis natin para magpakasasa. Or maybe, hindi lang nakawan tayo kundi patahimikin din tayo. Right? Kung sila man ay mag-utos ng mga mamamatay tao para patayin ang mga leaders ng mga grupo na pro Duterte and then anti Marcos, pera natin yun for sure. Hindi naman maglalabas ng sarili nila. Ginigisa tayo sa sariling mantika. Pero kapag nagsama-sama tayo, ilan tayo mga kuya? 120 million Filipinos. Kahit 1 milyon lang magtipon-tipon out of 120, die. Babagsak ang animal na yan. At ikaw, mangga, sinasabi ko sa'yo, damay ka. Pero alam nyo, makinig tayo sa isang video. Actually, ito ay nasa pelikula ni Direk Daryl Yap, special mention to you, Direk Daryl. Itong scene na ito, mga ate at kuya, ay kumbaga, nagbigay na noon si Mangga ng hint kung anong klaseng tao ang kanyang kapatid. Nung pinanood ko yung movie na ito, ay papakinggan natin mamayang konti. Courtesy of Crisette Loretta Chu. Nung pinanood ko 'to, nabaduyan ako sa eksena. Sorry direct. Kasi one take siya mga ate at kuya. Wala yata siyang take 2. So gano'n kagaling si Cesar Montano at saka yung anak niyang si Diego Loizaga, kay Teresa Loizaga, right? Gano'n sila kagaling. Parang isang take lang yung eksena, hindi tumitigil yung camera. Tuloy-tuloy na nagro-roll hanggang sa memorize ni na Cesar Montano ang kanilang dialogue. And take note, mag-ama talaga sila. Ang gumaganap na bongbong ay si Diego Loizaga. Si Cesar ang Apo Lakay or si Ferdinand Marcos Sr. Pero sa movie na ito kasi, dito kung pakikinggan niyo ng husto at pakikinggan natin mamayang konti, dinefine dito ni Mangga ang kanyang kapatid, kung anong uri ng tao ang kanyang kapatid. And mare-realize mo na, well, hindi ko kasi, sabi ko parang ang corny kasi may mga moment na parang mabablanko si Cesar ng sasabihin. Pero since magaling ang actor nga, memorize naman niya ang linya niya. And one take lang talaga mga kuya, walang take 1, take 2, take 3 or paulit-ulit dahil nagbabakil or nagkamali or nalimutan ng linya. Ibig sabihin magaling talaga sila. Pero dito natin mapapatunayan na may point ang mga script ni Cesar sa movie. So, after natin mapanood ito, tatanungin ka namin, Mangga, kasi so far, ang sinasabi ng taong bayan, dahil sa katarantaduhan ng kapatid mo, never again sa lahat ng mga Marcos ay Marcos ka. Kahit ako, aminado akong binabatikos kita. Kasi sa tingin ko, hindi mo papayagan na bumagsak ang kapatid mo katulad ng pagbagsak ng pamilya niyo noon at ng tatay mo. Yung kahihiyan at trauma ng pamilya nyo noon, pwedeng maulit ngayon dahil tarantado ang kapatid mo, tanga, adik, wala sa tamang pag-iisip, at lampa namang talaga. Masama rin ang ugali ng kapatid mo. Ha? Ewan ko ba kung bakit allegedly ikaw ang pumilit na ikasal na yan sa ahas na yan. Magpakasal na ngayon, lagi naman magkasama. Oh. Yung very New York na yan na kabaro ko pa naman, pero demonya pala. Mabuti hindi na nagtuturo. Anong klaseng values ang ituturo niya sa mga estudyante?
Anyway, wala namang pera sa pagtuturo, aminado rin ako diyan. Kabaro ko kasi yang babaeng ahas. Pakinggan natin yung dialogue ni Cesar Montano at kung dati hindi ako maka-relate, ngayon relate ako mga ate at kuya. Sabi nga ni Miss Crisette dito sa kanyang in-upload na video from TikTok, ay when you realize that Amy Marcos and Daryl Yap did try to warn us with this movie very early on. Parang nagbigay na ng warning noon si Senadora Amy kung anong klasing tao ang kanyang kapatid. 'Di ba? O ay kung ganito palang klaseng ng tao ang kapatid mo, ay baka pwedeng sumama ka sa EDSA, Senator Amy. Sa tingin ko hindi ka naman kukuyugin ng taong bayan kung sakaling bumaba ang taong bayan at gustuhin nilang bumaba ang kapatid mo. In fact, baka nga mapamahal ka pa sa taong bayan kung isa ka rin sa mananawagan na bumaba na ang animal mong kapatid. Okay? Let's listen. Anong alam mo sa katapatan? Ha? Gayong palagi kang nagpa-party, palagi kang wala, palagi kang nasa club. Kaysa sumama ka sa amin ng mami mo sa mga gawain sa gobyerno. Bakit? Meron ka na bang napanalo sa sarili mo? Meron na ba? Meron ka na bang napanalo na ikaw lang? Tanungin mo ang sarili mo. May napanalo ka na ba sa sarili mo? Meron ka bang kaibigan na masasabi mo totoo? Kung umasta ka, akala mo kung sino ka. Yung dialogue, yung exchange of dialogues ni Cesar Montano at ng anak niya in real life na si Diego Loizaga ay excerpt ng moving Martyr or Murderer kung hindi niyo napanood. Dalawang movies ang na-produce ni Direk Daryl Yap at na-direct ni Direk Daryl Yap at na-produce na ni Amy Marcos. So, dito sa Martyr or Murderer, yan yun, sa part 2 yan eh. Yung Made in Malacanang, medyo hindi pa masyadong kritiko noon si Senadora Amy sa kanyang kapatid. Yeah. Kumbaga, parang redemption yun ng kanilang pamilya since nanalo yung kanyang kapatid na bumalik na ang Marcos sa Malacanang. Yung Martyr or Murderer, may konting mga pahiwatig. Ang planong final franchise nitong Made in Malacanang series, yung Mabuhay Aloha Mabuhay, binago daw ni Direk Daryl Yap ang script and magiging kritiko na yan ng yung magiging tema nung Mabuhay Aloha Mabuhay, yung huling franchise nito or yung last part nitong trilogy, magiging kritiko na ni Liza ang movie. Pero dito sa movie na Martyr or Murderer, hindi naman siya, gustuhin man natin, hindi talaga mababanggit ni Senadora Amy na ang kapatid niya kaya ganyan ay bakit party ng party ay bangag na. Salamat sa mga hint, salamat sa mga, ano ba yung tawag dyan? Mga signs or whatever, mga binibigay mong warning sa movie na yan, Senadora Amy. Pero nung pumutok ang Polvoron issue, ang tahimik mo. Hindi mo kinonfirm, hindi mo dininay. So kaya pala mahilig mag-party ang kapatid mo ay addictus pala yan. According kay Miss Marlica, according dun sa video na pinapalabas ninyong AI or ng gobyerno ng kapatid mo na AI, pero ang sabi naman ng mga forensic experts ng US ay organic or raw yung footage. So, siguro sa tingin mo hindi pa hinog para aminin mo ang kapatid mo ay adik? Kasi bakit walang pakialam ito? Bakit ang hilig niya sa kasiyahan, hindi siya bumababa sa lansangan, hindi siya bumababa sa mga informal settlements, sa mga SQTR. Ay kung ako nga na hirap sa buhay, pag nakakita ako ng mga namamalimos, even mga street vendors, even mga badyaw, I make it a point na mag-aabot ako. Nakakaramdam ako ng guilt, yung tipong dumiretso ako, hindi ako nakapag-abot, may nakita akong ganon mga tatkuya. Gustong-gusto kong umatras, bumalik, mag-abot pa 20, 50 pesos. Kasi nga, kita mo ang kahirapan ng mga Pilipino.
Hindi naman kayo mag-a-abroad kung available ang trabaho sa Pilipinas, mga kababayang OFWs. Hindi kayo aalis ng bansang ito kung may opportunities para sa inyo dito. Oh. Ang mga billionaires, magtaka kayo, ang mga elite, bakit nasa Pilipinas? The Ayalas, the Zobels, at kung sino-sino pang mga mayayaman sa Pilipinas. Bakit sila nagsistay sa Pilipinas despite na kaya naman nila at may mga properties din sila abroad? Kasi masarap sa Pilipinas. Maganda ang klima, kahit na polluted kasi nga mga inutil ang mga nakaupo at inuuna ang pagkangkang kaysa ayusin ang Pilipinas. Pero napakaganda ng Pilipinas. Ang ating mga tourist spots hindi man-made. Natural na maganda ang Pilipinas. O sa kanta nga ni Angeline Quinto, di ba? O, yung lumikha, 7,000 pulo ang ginawa. Ang pagkakagawa sa Pilipinas o paglikha ng Pilipinas, paraiso. Kaya lang pinamumugaran ng mga demonyo at mga sakim at mga makasarili. At hindi nila gagawa ng paraan na lahat ng mga Pilipino ay makapagtapos ng pag-aaral, 'di ba? Para madaling lokohin at bilhin ang boto pag malapit ng eleksyon. Kaya ikaw, Senadora Amy, nalalapit ang halalan next year at tumatakbo ka kunwari ka pang independent. Kasi alam ko ang balak nyo, iba-vlog ko yan sa susunod. Pero, ang tanong, pag bumaba ang tao sa EDSA, saan ka? Mamamangka ka pa rin sa dalawang ilog? Poprotektahan mo ba ang iyong kapatid? O sasamahan mo ang taong bayan? Time to choose, mangga. Pumili ka. Ang kadugo mo o ang taong bayan? Sino kaya ang kanyang pipiliin? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po.